Kasi nga, the target here is Inday Sara. The target here is the Dutertes. Base kay VP Sara, yung dalawang si B1 at si B2, sila ho ang may hawak sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho yung base sa atin. Base ho yan kay Vice President Sara Duterte. At kung ganun ho ang suma, ang binabanatan ho nila, ang Office of the Vice President, binigyan ho siya ng 32 million votes ng sambayan ng Pilipino last election. Okay, game. Dahil napakarami yung naintriga sa ating mga kasama dito sa PH Update, kilalanin ho natin kung sino itong si Eli Saldico, aka Saldico. Isa ho sa mga bataan nitong si Martin Trambalusos Romualdez dyan sa House of Representatives, aka baboy na nagmamantika. Ito ako dun sa isang comment, no? Huwag nyo naman ganyanin itong si Speaker Martin. Masyado nyo naman siyang inaaway. Baka magalit sa atin yan. Ang comment baboy na naman. Pero bago natin umpisa ng ating kwentuhan, shoutout muna natin na mabilisan itong ating mga bagong member. Maraming salamat sa pagpapamember dito kay Rina Yulo, Virgie Palikit, Diz Nuts, Lori, Chris Evans, Janet Ronada, Anita C, Epi Osteria, Susan Bartolome, Rudy Leo Reyes, Daisy Inday, Ben Pilar Jr., Elijah TV, Boyet Olivas, Obra Cabrera, Elizabeth Olivar, Richmart, Dina Cordoba, Donna Pirma, Orago, Ronald Jason, Diva Elazar, Lizar Islipar, Roy Abner, Sequoia, Aurea Cristi Lumaad, BLM R888, Roland Picard, Tita Liza, Joseph Macala, KAQ, Reabel, Rosel, Elizabeth, Linsangan, Emmanuel de la Cruz, Alex Soriano. Yan ho mga bagong member natin dito sa PH Update. Kung bago lang ho kayo dito, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan. Pero kung gusto nyo kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dahil ho maraming na intriga sa ating mga kasama dito sa PH Update, sabay-sabay ho natin kilalanin kung sino nga ba itong si Eli Saldico, aka Saldico. No? Para malaman ho ng mga kababayan natin at para pagka nakita nyo ho siya sa kalsada, kilala nyo ho, alam nyo kung ano mga pinagagawa niyang Saldico na yan sa kanyang buhay, okay? Tingnan ho muna natin, gaano ho ba kaya kadaming mga boto ang kailangan nitong mga individual na to para maupo sila sa kanilang mga pwesto. Ito kasing si Vice President Sara Duterte, pinahagi na niya ho yung dalawang itlog na yan, yung si Tambaluslos at yung si Saldico, o kilala bilang ako Bicol Party List Representative. Naano ho muna natin itong si Vice President Sara Duterte. Kasi ho, kahit hindi ho ganon na kaepal o nagsasalita yang si Eli Saldico diyan sa Committee on Appropriation, siya ho ang chairman doon. Basically, kahit hindi ho siya magsalita, lahat ho ng bataan niya doon, isang kumpas lang ng kanyang kamay kung ano hong gusto niyang itakbo ng komite, yun ho ang pupuntahan niyan mga kababayan. Ito, kilalanin ho natin ang sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte ng mga individual na kumukontrol sa pera ng sambayan ng Pilipino, sa budget ng bawat ahensya ng sambayan ng Pilipino. Base ho yan kay Vice President Sara Duterte. Ang nakuha hong boto nitong si ako Bicol Party List Representative Eli Saldico, aka Aso ni Tamba, 800,000 votes. Hawak na ho niya ang pinakamakapangyarihang komite dyan sa House of Representatives. Hindi ho basta-basta yan. Apro ho yan mga kababayan. Yung pa-dangerous drugs, yung pa-public order, hindi uubra yan. Dito ho pera pinag-uusapan. Committee on Appropriation. Diyan ho sa committee na yan, pinag-uusapan ng kaperahan ng bawat ahensya ng pamahalaan. Malinaw ho ba mga kababayan? Si Elizalde ho ang tumitimon diyan sa Committee on Appropriation. Okay? Ngayon naman 800,000 votes lang ho, base dito kay VP Sara, pwede nyo nang kontrolin ang kaban ng sambayan ng Pilipino. Base ho yun kay Vice President Sara Duterte, hindi ho atin.
Oh, 800,000 kung may 800,000 kayo at naging APRO kayo, hindi man wala man nga hong representang distrito sa Pilipinas. Sektor lang ho. Ako Bicol Party List. Committee on Appropriation. Isa sa pinakamakapangyarihang komite sa House of Representative, hawak ho ng Ako Bicol Party List. Boom! Napakatindi ho mga kababayan. Ito naman hong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ang tawag ho ni Ma'am Crisette dito sa dalawang to, B1 at B2. Ha? Si Bonjing 1 at Wag ganon. Ito naman ho si Martin Romualdez, ang kailangan lang ho niyang boto sa kanyang hometown, 181,000 votes. Speaker of the House ka na. O, tingnan nyo ho mga kababayan, ang binabalagbag ho nila, ang binibira ho nila dyan sa House of Representatives, etong si Vice President Sara Duterte, nakakuha lang naman ho ng 32,208,417 votes last 2022 national election. Ganun lang naman ho. Well, hindi man ho katiting yung mga nakuwang boto. Kahit pagsamahin ho natin ang boto nitong dalawang itlog na to, hindi man ho naka 1% sa nakuwang boto nitong si Vice President Sara Duterte. Pero, yung dalawang yan, nakita nyo naman ho kung anong ginagawa dyan sa House of Representatives pagka pinag-uusapan na ang budget ng Office of the Vice President. Palakpakan ho. Di ba? Nakita nyo ho yung mandatong ibinigay kay Vice President Sara Duterte, 32 million plus Pilipino ang bumoto sa kanya. At humingi siya ng ilang bilyon para sa Office of the Vice President. Napakaliit lang ho ng budget na hinihingi ni Vice President Sara Duterte. Pero ano hong ginagawa nitong si Tambaluslos at nitong si Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko na nakakuha lamang ng 800,000 votes. Base ho yan kay Ma'am Crisette. Hindi ho sa atin. Binabasa lang ho natin. More or less siguro, exact ba yung figure na yan? Search nga natin, mahilig hong mag-libel itong ano na to, cyber libel itong si ano Itong si Saldi ko mahirap na. Ito ho, Ako Bicol Party List votes. Makailang boto ba tong si Ako Bicol Party List? Ito, to be exact ho, ang nakuha hong boto ng Ako Bicol Party List, noong 2022, 816,445 votes. Base ho yan sa Wikipedia. Okay, malinaw ho. Kailangan exact. Baka mayari ho tayo. Balat sibuyas ho yan. Madami-dami ho ata siyang kakasuhan ngayong mga panahon na to. Kasi marami hong magre-react dyan sa video na yan ni Vice President Sara Duterte. Dito naman ho, linalatag lang naman ho natin yung facts. Base kay VP Sara, yung dalawang si B1 at si B2, sila ho ang may hawak sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho yung base sa atin. Base ho yan kay Vice President Sara Duterte. At kung ganun ho ang suma, ang binabanatan ho nila, ang Office of the Vice President, binigyan ho siya ng 32 million votes ng sambayan ng Pilipino last election. Tignan nyo kung gaano nakakaloko ang sitwasyon ng mga Pilipino ngayong mga panahon na to. Yung pinagkatiwalaan ng napakaraming Pilipino pag nagpunta dyan sa House of Representatives, yung parliamentary courtesy na dapat igawa doon sa 32 million na Pilipino na bumoto dito sa alin na to, hindi ho natatanggap ni Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho natin ang mga walang ng crocodile. Ganun lang naman ho yun, di ba? Yung mandato, 32 milyong katao ang bumoto sa ali. Yung nararapat na respeto na igawad nyo dito sa alin na to, hindi niya natatanggap every time na pumupunta siya dyan sa House of Tambaluslos. Kaya hindi tayo nagtataka kung talagang yung si VP Sara, hindi napupunta dyan sa ano na yan, dyan sa gagawing budget deliberation ng Office of the Vice President sa House of Representatives. Kung hindi ho siya dadalo, hindi na ho tayo kumbaga okay na. Kung ayaw nyo, sabi na nga niya, linatag ko na kung saan ko gagamitin ang pera. Binigyan ko na kayo ng listahan, isa-isa, pinablish ko na sa website ng Office of the Vice President. Makikita nyo doon kung saan ko gagamitin yung perang hinihingi ko sa inyo. Nasa sa inyo ng bola. Kung gusto nyong aprubahan, nasa sa inyo. Kung ayaw nyong aprubahan, nasa sa inyo.
Ganun lang naman hong kasimple yan. Pero pagka hindi inaprubahan nitong mga crocodile na to, yung hinihinging pondo ni Vice President Sara Duterte na binigyan ng 32 million votes last election, ganun ho ang ginawa nitong mga crocodile na to doon sa mga bumoto kay Vice President Sara Duterte. Malinaw ho yun. So pagka hindi ho, pero malamang sa malamang aaprubahan yan. Di naman ho ano yan. Sino bang magmumukhang masama? Diba? Kaya isiniset ho nila ang utak ngayon ng mga Pilipino, yung confidential fund, anuhin mo. Bago na, ito ayusin ho muna natin, ilatag natin na maayos. Yung inyong MOOE dyan, hindi na o-audit ng maayos. At yung MOOE nyo, bilyon-bilyon. Liquidation by certification ang kalakaran nyo dyan sa House of Representatives. Bago nyo ibida sa sambayan ng Pilipino, yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte, ipaliwanag nyo muna sa sambayan ng Pilipino kung saan nyo pinagdadadala yung inyong maintenance and other operating expenses liquidation by certification. Ipaliwanag nyo muna yon. Saka natin puntahan yung ino-audit ng COA at pinapaliwanag nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Commission on Audit kung saan ginasta yung 125 billion na confidential fund. 125 billion? Yung inyong MOOE dyan, magkano ginagasta nyo? Baka kada araw nga pag-uusapan natin dito di ba? Billion ho ang pinag-uusapan dito. Ang budget nila dyan sa MOOE ng mga congressman na yan. Sa buong House of Representatives. Baka feeling ni Saldi ko kasi balat sibuyas nga. Baka akala niya silang pinatutungkulan natin, di ba? Yun ho yun. No? Paliwanag nyo muna yung inyong liquidation by certification. Pagka napaliwanag nyo na sa sambayan ng Pilipino kung saan nyo dinadala yung inyong maintenance and other operating expenses, doon natin pag-usapan yung pinag-uusapan ngayon sa COA at pinapaliwanag ni VP Sara at ibinibigay ang mga kaukulang dokumento dito sa Commission on Audit kaugnay dyan sa confidential fund na yan. Malinaw? Okay. Ngayon mga kababayan, dumako ho tayo dito sa nakita ko lang dito kay Sir J, no? Grabe naman tong chokes to go. Merong mga merong ginagawang meme na nakakatawa. Merong ginagawang meme na nakakatawa. Sa totoo lang sa mga kababayan natin marami yung ibang option dyan. Nasa sa inyo pa rin ho yan kung gusto nyo tayo hindi na bumibili dyan, no? Kasi hindi ho tayo mahilig sa matamis, okay? Grabe naman ho ito. Di ba ganito yung get up nitong si Pastor Kibuloy nung hinarap ho siya sa media. Pero pagkakaalam natin ho, pinagbawal na yung mga pagpapresenta ng mga suspects sa media. Alam ho natin bawal na yun. Pero syempre kaya kapritsyon nitong si Abalos kaya kailangan niyang mag-grandstanding at ipresenta sa media at magpaawa doon sa kasong kinaharap niya na isinampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya. Ito ho mga kababayan, nakita lang natin sa post nitong si Boss J, no? Chokes to go, bastos, walang modo at walang paggalang sa pananampalataya ng namimili. So ngayon, sa mga kumukonsumo ho dyan ng lechong manok, nasa sa inyo na ho yan kung gusto nyong bumili pa rin dyan. No? Para doon sa mga kababayan natin, taga-suporta ni Pastor Kibuloy at mga kay OJC, akala ho kasi nila lahat nakakatawa. Hindi porket trending, kailangan nyo sakyan. Yung kay Alice Go, by all means, sige, magbenta kayo. Gamitin yung meme, yung mga yung mga sikat na personalidad sa social media. Nagpauso niyan yung Job Street Philippines Di ba? Nag-umpisa kay VP Sara. Okay lang kung gusto nyong gawin, pero yung meron nang masasaktan, yung kay VP Sara, okay nga lang. Sige, wala magagawa natin. Politika ganyan ho talaga Pinklawan may-ari ng Job Street gumaya ho itong mga itong mga nagtitinda na to. Kayo ho, wala ho tayong sinisiraan dito. Tingnan nyo na lang ho kung nasa tama pa ho ba yung mga ginagawa nila na yan. Kung kayo hindi nyo rin respeto ang tao, naiintindihan ho namin kayo doon. Pero yung mga rumirespeto doon sa taong babanatan nyo o gagawan nyo ng ganyan, yun na lang respetuhin nyo. Kasi napakarami din ho ng mga tao na yan. 8 million ho yan sa buong mundo. No? 8 million ho yan sa buong mundo. At sigurado ho kami, hindi ako kasama. Sigurado ho tayo dito na next election, kung sino ang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na iboboto nating senador
o kung ano pa mga kung sino pa mang kandidato yan, yung 8 million na yon, tatalima ho yan. Sigurado ho yun, mga kababayan. Kaya isip-isip din at hinay-hinay ho kayo. Medyo maging ano ho kayo, sensitive kayo sa mga may masasaktan eh. Kung yan si Alice Goo, yung mga hearing sa House of Representatives. Kaso, religious leader eh. Kahit ano hong gawin natin, religious leader pa rin. Merong naniniwala. Yun ang issue natin dyan. Kung kayo din naniniwala, nasa sa inyo ho yun. Ito mga kababayan, pakinggan ho muna natin. Etong si Binibining Maharlika. Teka lang. Eto na nga. Baka ho kasi yariin tayo nitong si Elizalde ko eh. Ito, ang sabi nitong si Ma'am Crisette Laureta Chu. Kung gusto nyo akong basahin, punta. O kaya basahin nyo na lang ho. Kayo na lang akong magpunta. Ito. Saldi ko, may hawak ng budget ng Pilipinas. According, binabasa ho natin yan. Ito ho yung binabasa natin. Yan ho. Lagay ko lang yung pagmumukha ni Saldi ko dito. According to Sara Duterte, pero super duper daming issue. Madaming issue? Hindi ko alam itong mga issue na to. Ito. Who is Rep Saldico? In a world of politician, natadtad ng issues. Saldico, party list representative ng Ako Bicol, is head and shoulder above them. This is tie to so many issue. Your head will spin. Saldico owned the failure of a luxury resort called Misibis Bay in Bicol. He was makamayari tayo eh. He was also once called in the narco exposed by Peter Adbrincula, aka Bicoy, who was kalaban of the PRRD admin. Kinasuhan niya si Bicoy tapos umatras si Bicoy, 1 billion pesos ang kinaso against Bicoy, and sinama niya ang YouTube at FB kasi pinapatake down niya yung testimony nila. Inatras din niya. Kaya na, ayoko na. Sige, punta na lang ho kayo dito sa dito sa post nitong si Ma'am Crisette, no? Ano ho yan eh. Balat sibuyas ho yan, ng kakaso yan eh. Baka basahin lang natin, kasuhan tayo. Punta na lang ho kayo dyan sa post nitong si Ma'am Crisette. Kayo na lang ho magbasa. At mas, kumbaga, makikilala nyo yung si Saldi ko ng, kumbaga, personal nyo ho siyang makikilala pagka binasa nyo yung post na yan ni Ma'am Crisette, no? Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho muna natin dito ang, etong mga punto de vista nitong si Ma'am Maharlika kaugnay sa mga nangyari kanina dyan sa House of Representatives. Ito na mga kababayan. Okay, ito. Ngayon, kung sino nakapanood sa inyo, nakikita nyo na, well, saludo tayo kay Congressman Marcoleta dahil talagang nag-back-to-back sila ni Inday Sara. Talagang nanindigan siya na for the first time sa loob ng 18 years niya na nasa Congress, first time lang ginawa, okay, ng Kongreso, ng Committee on Appropriation, ang pagbastos, panggigipit, pangbabalahura, pagtatrial by publicity, paninira kay Inday Sara o sa Vice President. Kasi even though in the past, not only that, si Congressman Ungab ay nag-testify na since Noli de Castro, Binay, Leni Robredo, and ngayon lang ginawa ng Congress, ng mga legislators, ang panggigipit kay Inday Sara at talagang ang target nila, they have to stick to the plan, ika nga. So imagine ninyo kung gaano ka-demon ang mga demon. Dahil sa utos, again, ni Tambaloslos, ni Romualdez. Ngayon, lumabas. Well, actually, hindi lang ngayon lumabas yan si Zaldico. Let's talk about that later. Ni Lisa Tanas, nagipitin si Sara. Noong panahon ni Duterte, ang budget hearing, ang pagbalangkas
ng budget ni Leni Robredo, na kahit si Leni ay gumawa ng eksena sa international community and media na sirain ang Duterte, pero never siyang pinahirapan na katulad ng ginagawang pangbubuli ng mga buwaka ng GNMS. Like in less than 30 minutes ay inapprove ang kanyang budget. Correct. Okay? Nung 2022 dahil hindi pa nag-aaklas si Inday Sara, 2023. Yeah. 2022-2023, 'di ba? Hindi pa nag-aaklas, napakabilis ng pag-approve ng kanyang budget. Umeksena-eksena pa nga, 'di ba? Si Sandro Marcos nung last year na inapprove na yung budget, Pero dahil si Inday Sara ay umalma na, umaklas at nagsalita na, nag-speak up na sa kahayupan, kababuyan ng gobyernong ito. Ngayon, pinahihirapan nila dito sa budget hearing na ito at talagang pinipaint nila. Trial by publicity na si Sara ay gumastos ng 125 million na kanyang confidential fund in just 11 days. But again, itong mga crooks na ito, itong mga jutang GNMS na grupo ni Kimbo, grupo ni Zaldico, grupo ni Tambaluslos, na mga buwaka ng inang kawatan sa bayan, ay talagang instead of budget deliberation, 'di ba, pagbabalangkas, nakita nyo naman nung nakaraang hearing, 'di ba, nung August 27, ay nililitis nila si Inday Sara para sabihin sa taong bayan ang kanilang mga false narrative na sirain si Inday Sara. And good thing kay Congressman Marcoleta na nalaman natin, hindi naman lahat sa atin alam yung mga rules dyan o ano yung mga tradisyon nila, ano yung mga parliamentary courtesy na kapag vice president ka and two highest officials, vice president ka and president ka, ay hindi na dapat gano'n na para not really ginigisa na hindi binubusisi i-personal mo, atakihin mo dahil gusto mong atakihin dahil you don't like the person o hindi mo sila kaalyado. So sabi nga ni Marcoleta, for 18 years being him in Congress, first time lang nangyari ito. So anong ibig sabihin yan? Kasi nga, ang presidente nyo, ang asawa niya ay may control sa lahat at ang may control ng budget ang pinsan niya. Di ba nga? Kasi nga, kaya first time in the history dyan sa Congress, according to Marcoleta and Congressman Ungab, kasi nga the target here is Inday Sara. The target here is the Dutertes. The target here is yung mga kritiko. Imagine mo, bago natin pag-usapan yung video ni Inday, yung buwaka ng inang Zaldico, okay? Yung julol na yan, na laging para silang magkarugtong ang kanilang mga itim na kaluluwa ni Tambaluslos, nung dun sa bandang huli ng hearing, hindi na, sinasabi niya na, kaya daw, actually, ito yung speech niya, tignan ko lang tinranscribe natin ng bonggang-bongga. Ang sabi ng walang hiya, napaka-walang hiya ng mga jutang GNMS na ito. Okay? Para daw magpaliwanag, para daw magpaliwanag si Inday Sara patungkol dito sa confidential fund na ito. Isa yun sa mga tinalakay niya. Tapos kasi nag-release si Inday ng ng video part 1 patungkol nga sa mga kadyatahan nila dyan. So sinasabi niya dito, sinasabi nung Zaldico na si Inday Sara pa daw ang naglilihis ng issue. Kesyo ayaw daw umattend sa budget hearing, okay? Dahil ayaw ma-scrutinize. Okay? Tapos tinutuligsan niya, parang tatak Duterte daw na ito ay mambubudol. Ang kapal na mukha ng buwaka ng inang ito. Ikaw, Zaldico. Naalala niyo last year, meron ako expose sa inyo. Hinihini lang, madam, yung expose mo last year, ano yan?
Ayun na nga mga kababayan, baka ano pa ho yung ma-expose nitong si Ma'am Maharlika dito sa channel natin, no? Alam niyo naman ho yung si Saldi ko, baka tayo pag-initan yan. Maraming salamat to, ha? Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Kung gusto niyo hong panoorin, etong si Binibining Maharlika at muli niya hong ibubulgar yung kanyang expose last year dito kay Elizalde ko. Panoorin niyo ho siya sa kanyang page. Nasa America si Binibining Maharlika, kaya hindi ko siya mahahabol nitong si Saldi. Mag-ingat po kayo lahat mga kababayan. Mahal natin Pilipinas. Kung di po napanood tong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat to.